magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Yes, good evening once again, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study. Kamusta na po tayo dyan? At tayo patuloy na mapapuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos sapagkat eto na naman tayo patuloy na pinagkakalooban ng Panginoon na makapakinig ng kanyang magandang balita. Hindi lang magandang balita, kundi mabuting balita. So, before anything else, tayo muna po ay humingi ng gabay at patnubay sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, o dakilang Diyos Ama sa langit. Salamat muli sa isa na namang pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin para kami patuloy na pagkalooban ng mga salita na siyang magiging gabay namin sa aming buhay. Ama, inataas ko po sa itong gawain na to. Pangunahan niyo po kami. Ipadala ang banal na Espiritu upang sa ganon magkaroon po kami ng pangunawa sa bawat salitang aming madidinig sa gabing ito. Inaamin namin na kulang ang aming kaisipan, kaalaman upang maunawaan ang lahat ng bagay. Kaya sa gabay at patnubay mo ang lahat ng ito ay mauunawaan namin. Tinatas din ko po ang aming mga kapatid na gagamitin mo sa music ministry, the band, the song leaders, Lord. At ganun din po ang gagamitin mo sa pagbabahagi ng iyong salita. Lord, we ask for your double portion of your anointing be upon them. Thank you, Father God. May your name be glorified tonight.
We give you the highest praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. May announcement po tayo mga kapatid. Reminders to all covenant members. Election for Board of Governors will be on January 31, 7 a.m. to 3 p.m. It's a Saturday po, mga kapatid. Dito po sa Parañaque, sa ating Comfy Worship Center. Yan. Thank you, Lord, ha? Mga kapwa covenant member, magkita-kita tayo sa January 31. And of course, hindi natin makakalimutan ang mga kapatid nating nag-celebrate ng kanilang birthday. January 21, 2026. Happy birthday, Sister Jill Barte, Sister Mylene Aquino, Sister Tala Alina, and Sister Faith Pugo. Happy birthday mga kapatid and enjoy your day. Bong, pasok! Yes, happy birthday mga kapatid and enjoy your day. Hallelujah. Now, let us prepare ourselves for our praise and worship, and let's welcome the praise and worship team. Yan. Hello po mga kapatid. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa ating lahat. Sa lahat po ng sumusubaybay at nanonood. Ayan, ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Halina po tayo at sumamba po tayo. Magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat napakabuti ng ating Panginoon. Kaya lahat po nasa kanilang mga tahanan o ikaw man ay nagbabiyahe sa ngayon, sumabay po kayo sa pag-awit sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, O my soul. Praise the Lord, O my soul. All my being, praise His holy name. And do not forget how kind He is. He forgives all my sins, heals all my diseases, and keeps me from the grave, and blesses me with love and mercy. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya utusan natin ang ating mga kaluluwa na magpuri sa Diyos. Kaya awit tayo ngayon, mga kapatid. Awit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ako'y galak na galak sa iyo, Panginoon.
napakarami pa mula sa'yo, mula sa'yo. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang dalon ng pagpapala, bilang isa o dalawa, napakarami, napakarami pa mula sa'yo, mula sa'yo, napakarami pa darating. Salamat, salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa ang kayamanan sa mundong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Ano man ang mangyari, magtitiwala ako. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa anumang kayamanan sa mundong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Ano man ang mangyari, magtitiwala ako. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, Panginoon, Panginoon, sa bagong buhay kong ito, sa'yo iaalay. Wala nang iba, wala nang iba, sasambahin, sasambahin. Mahal na mahal kita, aking Panginoon Jesus. Salamat sa'yo, Panginoon, Panginoon, sa bagong buhay kong ito, sa'yo iaalay. Wala nang iba, wala nang iba, sasambahin, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! Oh, hallelujah! Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah! Salamat po, Lord, sa pagbibigay niyo palagi sa amin ng pagkakataon na masumpungan namin ang iyong mga salita na nagbibigay ng buhay, kalakasan sa aming lahat. Hallelujah! Hallelujah! Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Unahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking guguntain mga ginawa niya noon. Magpahalaga
hanggang ngayon. Uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon. Lagi ako nananabik sa iyong mga salita. Lagi ako umaasa sa iyong kalinga. Aking paghahangarin, malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng puso ko. Lagi ako nananabik sa iyong mga salita. Lagi akong umaasa sa iyong kalinga. Aking paghahangarin, malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng puso ko. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso, ang pag-ibig mo. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Oh Jesus, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo. Walang ibang laman ang aking puso,
laging sinasambit ng aking labi, laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di kayang abutin. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo di kayang sukatin, di kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo. Oh, great God. Hallelujah. Kay buti mo sa amin, O Diyos. Wala kang katulad. Napakabuti mo, Diyos. Dakila ka, O Diyos. Sinasamba ka namin. Aming Diyos, Panginoon namin lahat. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Purihin ang Diyos. Doon na napakasarap umawit sa ating Panginoon. Ano ha? Thank you, Lord. Nakakalakas. Kasi sabi nga, the joy of the Lord is our strength. Alam ko, natutuwa ang Panginoon every time we praise Him, every time we sing to Him. Yan. Thank you, Lord, music ministry. Glory to God yan. And tonight, as we continue our series on the book of the Ephesians, let us welcome my co-patriarch, co-minister, Minister Sandy Laresa, to open us in chapter 2 of Ephesians. Let's welcome our brother. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga, magandang tanghali o hapon. Saan man po tayo naroroon. Welcome po sa ating midweek Bible study. Okay? At ang atin pong pag-aaralan ngayon o aking ibabahagi ay matatagpuan po natin dito sa Ephesians chapter 2, 1 to 10. Basahin ko po muna sa Tagalog. Ano po? Noong unay, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob.
Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang makapagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Manalangin po muna tayo mga kapatid. Hallelujah, dakilang Ama, pinupuri ka po namin at muling pinasasalamatan, Panginoon, sa pagkakataong ito upang amin pong mapagbulay-bulayan ang inyong salita. Dalangin din po namin ang gabay ng inyong Espiritu upang maunawaan po namin ang napakadakila mo pong pag-ibig at kagandahang loob na ginawa sa amin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Salamat po, bigyan niyo po kami ng tengang marunong makinig at pusong marunong tumalima sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So tuloy na po natin mga kapatid, ito pong ating pag-aaral, ano po. At nilagyan nga po natin ng title ito, no? Ito yung Believers Past, Present, and Future. Umpisahan po natin mga kapatid yung buhay natin nung wala pa po tayong kaugnayan sa Panginoong Hesukristo. Yung ating past. Hindi sa dahil na nagkikling tayo sa event ng past, kung hindi ginugunita lamang po natin kung saan po tayo hinango ng Panginoon. O ito po yung ating past life. Ang sabi po dito sa verse 1 ng Ephesians chapter 2, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Dito po makikita ho natin na ang Biblia po, ang isang tao, dahil sa kanyang kasalanan, o mamaya, alamin din natin yung meaning ng sin at saka yung trespasses or pagsuway. Ang Biblia po ay maliwanag na ang isang tao ay itinuturing na patay spiritually, bunga po o dahil sa kanyang kasalanan at pagsuway. Kahit po ang isang tao ay mataas ang pinag-aralan, okay? Anuman ang kanyang na-accomplish sa buhay, anuman ang kanyang narating, pero kung wala naman po siyang kaugnayan sa Panginoong Hesukristo, siya po ay itinuturing na patay ng salita ng Diyos. Ang sabi, spiritually dead. Yun po yung kalalagayan natin nung unang panahon, mga kapatid. Dahil sa kasalanan, what is sin? At ito kasi ang naging dahilan kung bakit ang isang tao ay itinuring na patay. Kung aalala niyo po mga kapatid, nung sinuway ni Adan at saka ni Eva ang utos ng Panginoon na huwag kanin ang bunga ng puno na nasa gitna ng hardin, hindi naman agad sila physically namatay. Kakaiba pong kamatayan ang tinutukoy dito, mga kapatid. Pero eventually, namatay din naman si Adan physically. Pero inabot pa ng 930 years bago siya namatay physically mula nung kainin niya o sinuway niya yung utos ng Panginoon. Pero at the moment na kinain niya, sabi ng Panginoon, when you eat that fruit, you will surely die. So yun yung spiritual death na tinutukoy ng Panginoon, meaning separation from God. Okay? Dahil ang sin po,
ito po yung dahilan kung bakit nalayo o nahiwalay at itinuring na spiritually dead ang isang tao. Sin ay sa Greek ay hamartia. Ayan, harmasia. It means to fall short to the assigned mark. Okay? Hindi nakaabot, kumbaga, sa itinakda na panuntunan ng Diyos. Yan yung sin. Yung trespasses naman, it means to cross a known boundary. Okay? Ito yung willful act of disobedience. Parang ano po, yung sin na tinatawag, yung to fall short to the assigned mark. Ito yung missing the mark. Halimbawa, meron kang 20 arrows, no? Tapos, yung 19 arrows, na-hit mo yung bullseye. Pero, yung isa, sumablay. So, lahat po ng yon, yung isang pagsablay na yon is tantamount na fall short na rin po yon, mga kapatid. So, yun po yung sitwasyon natin in the past. Okay? We missed the mark. Tayo po'y nagkasala at sumuway sa Panginoon. At sabi po doon sa verse 3, we walk, doon sa lumakad tayo sa gusto nating lakaran, sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Yung walk, it means to walk the way we live. To walk in Greek is terepeteo, meaning to walk around. Yung wandering loosely with no goal or purpose. Yung nabubuhay nga tayo noon pero wala tayong layunin para sa mga bagay na spiritual. Yung kumakain tayo, natutulog, gumigising, nagtatrabaho. So, yun lang po ang ating buhay. Paikot-ikot lang po doon. We eat, we do our job, tapos we pay bills, we sleep, we eat, we pay bills. So, paikot-ikot lang po yung buhay natin noon, mga kapatid. Yun nga, yung loosely, wandering loosely, yung hindi mo alam kung saan pupunta ang iyong buhay. Okay? So, yun po yung ating past noon, mga kapatid. And in verse 3, sabi po doon, yung kabilang po tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Ang tao po o tayo ay makasalanan hindi dahil sa tayo po'y nagkasala. Okay? Ang Biblia po ay klaro rito na ang tao, kahit hindi pa siya nakagagawa ng anumang kasalanan, siya ay by nature na makasalanan na. Meron nga po diyang kwento yung tungkol sa turtle at saka sa scorpion. Sabi nung scorpion dun sa turtle, kasi tatawid sila sa ilog. Sabi nung, ang scorpion, hindi marunong lumangoy. Sabi nung scorpion, turtle, pwede bang isakay mo ako sa likod mo para makatawid din ako habang tumatawid ka? Sabi ng turtle, ayoko kasi baka tusukin mo ako, scorpion Sabi ng scorpion, ba't ko naman gagawin yun? Isasakay mo na nga ako sa likod mo para makatawid. O sige ha, wag mo akong tutusukin. Oo naman, it make no sense na tusukin kita kasi tutulungan mo nga akong tumawid. Di isinakay ni turtle, si scorpion, sa kanyang likod. Habang binabagtas nila ang ilog, patawid sa kabilang pangpang. Bago sila makatawid, malapit na, tinusok ni scorpion si turtle. Sabi ni turtle, sabi ko na nga ba tutusukin mo ko Bakit mo ba ako tinusok? Sabing ganun ng turtle kay scorpion. Sabi ni scorpion, nako, pasensya ka na kasi nature ko na talaga ang manusok kasi scorpion ako. Same thing with us, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, dahil sa ating likas na kalagayan na makasalanan, ang sabi, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng ating Panginoon. Nature na po yan. Pero ito po ang kagandahan niyan. Yung past natin, mga kapatid, ito yung turning point ng ating buhay. Sa verse 4, ang sabi roon, but God, sabi sa Ingles, sa Tagalog, subalit, napakasagana ng habag
ng Diyos sa atin. Ito yung ating pag-asa. Naku, napakasarap pakinggan, ano? Na dati tayo'y makasalanan, subalit kinahabagan tayo ng Diyos. Na dati ang buhay natin walang patutunguhan, subalit kinahabagan tayo ng Panginoon. Ito yung the hope of every man, mga kapatid, yung habag ng Panginoon. Tayo po'y nalubog sa kasalanan in the past, pero subalit dahil sa kagandahang loob ng Panginoon, hinango niya tayo. Yun yung emphasis ng verse 4, no? Subalit napakadakila ng habag ng Diyos sa atin. Okay. At tayo po ngayon, mga kapatid, yan yung present natin. Nasa ilalim tayo ngayon ng habag at kapatawaran ng ating Panginoon, bunga ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Yung verses 5 and 6, mga kapatid, ito yung present natin ngayon. Sabi, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. So ito po, and in verse 7, ito yung future natin. Pero dito muna tayo sa verse 6, ano? Ang sabi yung ating present, binuhay niya tayo upang mamuno, nakasama niya sa kalangitan. Okay, yan yung ating future at yung present natin, nasa ilalim po tayo ng kagandahang loob at kapatawaran ng ating Panginoon, bunga ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. And then, pumunta naman po tayo, mga kapatid, sa present natin, ano? Okay? Ang sabi po rito, sa verses 8 and 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Isa-isahin po natin ito, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang makapagmamalaki ang sinuman. So, ito po ay matagal nang itinuturo at patuloy po nating itinuturo, mga kapatid, na ang kaligtasan o naligtas ang isang tao o naliligtas o naligtas hindi dahil sa kanyang sariling mga gawa. Ako noon, mga kapatid, may pananaw ako noon na kapag ka mabait ka, pupunta ka sa langit kasi mabubuti ang iyong ginagawa. Hindi ko po sinasabi na hindi tayo dapat gumawa ng mabuti. Okay? Pero, hindi kabutihan ang batayan na itinuturo ng salita ng Diyos upang ang isang tao ay maligtas. Ang sabi, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas. Yung tinatawag na grace. Alam niyo po, mga kapatid, dito sa ating pinag-aaralan, sa verses 5 and 6 din, na present life natin, tatlong bagay po ang minute o ipinagkaloob ng Panginoong Hesukristo para ma-meet yung justice, yung mercy, at grace ng Panginoon o ng Diyos. Okay? Unahin natin yung justice. Okay? Ang justice po, justice means you get what you deserve. Okay? Yun yung justice. Halimbawa, nagkaroon tayo ng traffic violation. Andyan na ang pulis. Siyempre, titikitan tayo. Okay? Dahil yun ang deserve natin dahil tayo nagkamali. Yun yung justice. Okay? Yung mercy naman. Yung mercy, you don't get what you deserve. Halimbawa, natikitan tayo. Tapos, halimbawa, nilapitan pala muna tayo ng pulis dahil sa violation. Tapos, sasabihin ng pulis, halimbawa, nakiusap tayo, okay, dahil emergency and so on and so forth. Tapos, sasabihin ng pulis, sige na nga, next time, mag-iingat ka. Okay, so, dahil
iyon sa awa. Okay? You don't get what you deserve na dapat tikitan. And then how about grace? Ito yung grace. You get something you don't deserve. Okay, halimbawa, ito na yung pulis, nilapitan ka dahil may traffic violation ka. Tapos, tinikitan ka ng pulis. Tapos, pagkatikit sa'yo, ang sabi ng pulis, akin na nga yung ticket mo. Ako na ang magbabayad sa violation mo. Yun yung grace, yun yung kagandahang loob ng Diyos na hindi ka naman karapat-dapat na bigyan ng ganon dahil nag-violate ka nga eh. Pero, ginawan ka pa rin ng kabutihan. That is kagandahang loob. At yung tatlong yon, minute ng Panginoong Hesukristo sa krus, yung justice, mercy, and grace. Dahil yung justice na hinihingi ng Diyos na kamatayan sa taong nagkasala, siya yung nagkatawang tao at siya yung nagbayad at namatay sa krus para maibigay yung justice na hinihingi ng Diyos na kamatayan sa taong nagkasala. How about a mercy, yung awa? Dahil yon sa awa ng Panginoon, kaya niya ginawa yon. At ang kagandahang loob na sinasabi dito, mga kapatid, na tinanggap natin yung kapatawaran na yon na hindi naman karapat-dapat na gawa ng kabutihan, pero ginawan pa rin ng kabutihan. That is kagandahang loob. Okay? Parang tayong mga magulang. Di ba ang mga anak naman natin, hindi naman all the time yan ay sumusunod. Minsan, pag inutusan mo, nagdadabog. Minsan, hindi sumusunod. Pero still, ginagawan pa rin natin sila ng mga bagay na makabubuti sa kanila. Hindi na natin tinitingnan yung gagawin nating kabutihan kung sila ba ay deserving or not. Okay? Patuloy pa rin natin silang ginagawa ng kabutihan. Ang tawag po doon, kagandahang loob. Hindi mo na tinitingnan kung deserving or not yung taong ginagawan mo ng kabutihan. Yan po yung ginawa ng Panginoon sa atin, yung kanyang kagandahang loob. So, dito po sa verse 8, ang sabi, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, by His grace, yung grace na unmerited favor, naligtas kayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Kanino? Sa Panginoong Hesukristo. Ang isang tao po na makasalanan at narinig niya ang kapatawaran bunga ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo sa krus at tinanggap ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon niya at sarili niyang tagapagligtas, ang tagsisi sa kanyang kasalanan ng tao sa puso, mga kapatid, ang taong iyon sa harapan ng Diyos ay pinawawalang sala niya dahil sa kanyang pananalig kay Kristo na si Jesus ang namatay at nagbayad sa kanyang mga kasalanan. Okay? And then, tuloy po natin yung verse 8. Ang sabi, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong mga gawa. Ano daw po yung kaloob ng Diyos? Yung kaligtasan. Ang kaligtasan, ang sabi po ni San Pablo, kaloob ng Diyos ito sa taong nanalig at tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Ang sa English po, ang sabi, yung kaloob, yung salvation daw is a gift. Pag sinabi pong gift, hindi po ito pinaghihirapan. Di ba tayo po na pagka may mga nagbe-birthday, di ba? Pag may nagregalo sa'yo, hindi mo naman sinasabing, magkano to, babayaran ko. Wala. Dahil kaloob nga eh. All you have to do is to accept that gift. Same thing with our salvation, mga kapatid. Okay? Ito po ang pundasyon ng sinasabi pong kaligtasan. Ang kaligtasan po ay bunga ng kagandahang loob ng Diyos dahil po sa nanalig tayo sa Panginoong Hesukristo na siya ang namatay at nagbayad at ang dugo niya ang bumubo sa krus upang tubusin at bayaran tayo sa ating mga kasalanan. At dahil po doon sa ganong ginawa ni Lord, yon ay kaloob sa atin. Si San Pablo po, mga kapatid, pagka tiningnan natin ang kanyang background, maingat siya sa mga ginagamit
na word. Okay? Remember, yung former life ni San Pablo na sumulat nitong Ephesians, ano siya dati? Pariseo. Alam niyo po yung mga Pariseo, sila yung nag-i-interpret ng batas ni Moises. Ayan, kumbaga sa ating kapanahunan, parang mga lawyer yan. Ang mga lawyer, maingat sa paggamit ng salita. Iba yung halimbawang spouse sa married to. Magkaiba yun, yung ganun. Kaya si San Pablo, maingat yan pagdating sa paggamit ng salita. At ang ginamit niyang salita rito, when it comes to salvation, is, ang sabi niya, gift, kaloob. Hindi niya sinabing salvation is a reward from God. Hindi po. Hindi reward ang ginamit niya. Kung hindi gift, kaloob. Meaning, pagka-gift, wala po tayong inambag sa kaloob na yon. Sa kaligtasan po natin, bunga ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, wala po tayong inambag doon, mga kapatid. Ang ginawa lang po natin ay tinanggap natin yung kaligtasan na yon. Okay, ang sabi po rito, yan ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang makapagmamalaki ang sinuman. So, ibig sabihin, brother, kahit ano na pala ang gawin ko ngayon, kasi hindi naman pala ito dahil sa mabuti kong gawa. Wala pa akong sinasabi niyan, mga kapatid. Good works is not the basis of our salvation. Uulitin ko po. Good works is not the basis of our salvation. Good works is the product of our salvation. Ang mabuting gawa ay hindi batayan upang ang isang tao ay maligtas. Kung hindi, ang mabuting gawa ay bunga ng kaligtasang tinanggap ng isang taong nanalig kay Kristo. Okay? So, dito po tayo sa verse 10 naman. Ito yung ating future, Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at kung gawa ng Diyos at tayo ay para sa mabubuting gawa. Ulitin ko po, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa man upang gawin natin. Okay. So, klaro mga kapatid, na tayo po ay, ang sabi sa English, we are God's workmanship. Okay, we are God's workmanship. Kaya tayo po ngayon ay patuloy na inaayos. After ng kaligtasang ating tinanggap, hindi po doon natatapos ang ating buhay. Okay? After natanggapin natin ang kaloob ng kaligtasan, mga kapatid, dito po patuloy na tayong inaayos ng Panginoon. Okay? Kung ano tayo ngayon, sabi, nasa ilalim ng kapatawaran ng Diyos, pinatawad, inaring mga anak ng Diyos, okay, ay gawa ng Diyos. We are God's workmanship. At pag sinabing workmanship, hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. We are God is on a progress construction. Tayo ay nasa patuloy na inaayos ng Panginoon. Pagka sinabi pong construction, nakakita na po ba kayo ng construction? Di ba ang gulo? Oho. By the way, yung atin nga po palang venue sa Paniki Outreach natin, ay kinoconstruct na kasi ipinagamit nung ating kasister yung kanilang bagong bahay na kinoconstruct hanggang 3rd floor, yung ibaba, yun ang ating gagawing bagong venue every Saturday fellowship po ng Paniki. Ang Paniki po kasi outreach,
Every Saturday ang fellowship. So, under construction po ngayon yon. Alam niyo po, pag tinitingnan ko, ang gulo nung nagsimula kasi hinukay ang mga foundation, tapos tinambak yung mga hinukay na lupa. Pero, habang tumatagal, gumaganda na yung lugar kasi nasemento na yung ibaba, nalagyan na ng semento yung mga poste, tapos nabuhusan na, naayos na, pinapalitadahan na, at darating ang panahon, pipinturahan na, lalagyan ng tiles, paganda ng paganda. Yan po yung ating buhay, mga kapatid, sa ating Panginoon at present. Okay? Kumbaga, yung mula sa good, better, patungong best. Actually, by the grace of God, we are better today than yesterday. And we will be at best tomorrow. Okay? Wag po tayong mag-alala, wag tayong matakot, mga kapatid, dahil hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Patuloy pa niya tayong hinuhubog, hinuhulma, hanggang sa magkaroon ng ma-create yung ibig ng Diyos na ma-create sa atin into the image and likeness of His Son. Okay? Okay. So, pagka tinitingnan ba ng tao, okay, yung ating buhay sa kasalukuyan, ano ba ang paint na ating na ipoportray sa kanilang mata? Okay, nandoon ba yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, fruitfulness, humility, and self-control? Ayan. Okay. So, we are saved to serve. Okay? Kaya tayo ngayon nakakagawa ng mga mabubuting bagay dahil sa tayo'y iniligtas na ng Panginoon. At yan ang kanyang layunin na inihanda pa nung una pa man. Ba't niya tayo iniligtas? We are saved to serve the living God. In Philippians chapter 1 verse 6, sabi ni San Pablo, natitiyak ko na ang magandang pinasimulan ng Diyos sa atin ay kanyang lulubusin sa araw na mahayag ang Panginoong Hesukristo. So, that is our past. We are dead in trespasses. Ang present natin ay niligtas tayo bunga ng ating pakikipag-isa kay Kristo, and ang ating future, mga kapatid, ay sa patuloy tayong gumawa ng kabutihan hanggang sa mahayag ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Magandang gabi po sa ating lahat. In Jesus' name we pray. Amen. 2 Timothy 2:2 Hallelujah